Mapagpalang araw ng Sabado po, ito na naman po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa tahanan ni Kuya Ngador, dito po sa Barangay 94, Sonid, Distrito Antondo, Manila. Ito, para makita niyo po si Kuya Ngador, oh. Yan, dahan-dahan lang. Ayan. Dati po siyang chairman dito sa kanilang barangay. Meron na po siyang iniindang kapansanan. Ano na siya, stroke. Pero mild lang. Kasi nakakalakad pa yan, nakakapagsalita pa yan. Hindi siya bedridden. Kumbaga, natural lang nagre-rest po siya. Ano? Na magbuhat nung mapakilala sa akin ng isang kaibigan niya rin na dating chairman din sa isang barangay, kaya ko po sila nakilala, si Mga Dor. Magbuhat noon, hindi po nila tinatanggihan ang ebanghelyo ng Panginoon sa Biblia. Kaya tuwing dalaw ko rito, nagbabahagi ako ng ebanghelyo at naghahandog po tayo ng mga panalangin. But of course, ang Diyos naman ang tumutugon doon. Tayo bilang mga tao, malaya tayong lumapit sa Diyos sa panalangin. Pero tatandaan ninyo, ang Diyos din ang magbibigay sa iyong panalangin. Hindi po, yung iba kasi, purahan kasi. Lagi nyo tatandaan, ang pangangailangan ng tao ayon sa gusto ng Diyos. Iling ka ng iling. Baka naman yung iniiling mo, hindi mo kailangan talaga. O maybe yung kailangan mo o yung iniiling mo, baka magindahan yon ng hindi maganda. Siyempre, ang Diyos ang nakakahalam. Kaya wag po tayo mainip kung tayo man ay nananalangin sa Diyos. Ang mahalaga, nandyan tayo at handang makinig ng ebanghelyo ng Diyos. Yan lang makapakinig ka ng ebanghelyo malaking biyaya na Sa totoo lang. Yung iba po, ayaw nila yan. Tinatanggihan nila. Kaya kung sa dalawang tao, alin ang mas kalugod-lugod sa Diyos? Sa tingin ko, yung mahilig makinig. Kaya bakit po? Sa panahon ni si Maria at si Marta, yung dalawang magkapatid, ang sabi ni Jesus, isa lang ang kailangan. Ano yon? Nakinig si Maria. Yan, yung biblical teaching. Ano po? Kaya tayo po ngayon ay mag-aaral at nagkataon na si Brother Ador ay maibigay sa salita ng Diyos. Parang si Maria siya. At dumating si Jesus sa tahanan nila, antimano si Maria, naupo na sa may pahanan ni Jesus upang makinig sa kanya. Ano po? Yun po ang pinaka-the best. Wala nang iba pang magiging the best doon, kundi ang makapakinig tayo ng ebanghelyo. So, bago tayo papalahot, siyempre tayo dudulog sa Diyos upang papatnubahin niya tayo upang hindi tayo maloko ng maluloko. Alam niyo naman siguro kung sino yun. Kaya sabi sa Biblia, sa 12:9, ibinalandra sa lupa ang manluloko upang lukuhin ng mga tao. Si Satanas po yun. Panginoon Diyos, samahan mo kami ni Mga Dor sa aming pagbubulay ng iyong ebanghelyo sapagkat tunay nga ang iyong salita ay tunay na mapapanalingan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Sige, basahin ko po yung baka sabihin niyo, ba't di mo naman binabasa? Basahin na natin yung binalandra si Satanas sa lupa. Naalala ko nang nagtatrabaho ko. May mga nagtatanong sa akin, patungkol kay Satanas. Sabi ko, ba't gusto niyo si Satanas? Ayaw niyo baka malaman si Jesus? Ibang klase rin yung napagtrabaho ko Bakit si Jesus sa inyo malaman ka? Naging ugali ko po, nag-iwan ako ng Bible doon nung araw.
Isang malaking Bible, iniwan ko sa lamesa namin. Siyempre, pag uwi na ako, hindi ko dinadala, sadyang iniiwan ko yun. Lahat ng makabasa, gusto mabasa, basahin nila yon. Welcome, wag lang nilang kunin o itago. Kasi pag tinago pa, mababasa ng iba, di po ba? Yan, ang sabi rito, sa Revelation o Pahayag, chapter 12, 9, itinapon ang napakalaking dragon. Napakalaki. Hindi lang po basta malaki, napakalaking dragon. Ang matandang ahas na pala ito, na tinatawag na Diablo. Sa pahayag, matandang ahas na siya, para siyang napakalaking dragon. Ito po yung ahas sa panahon na Eva at Adan. Sa chapter 3 ng Genesis. Yung pumulupod doon sa puno na tumukso kay Eva. Yun. Hindi pa siya malaki doon. Pagdating dito sa pahayag, napakalaki. Matandang ahas. Ito ang trabaho niya. Itinapon ng napakalaking dragon ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas na nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. Yung kampon dito, 1/3 ng mga demonyo doon sa langit. Yung napaniwala ni Satanas, nang itinapon si Satanas, pati sila kasamang itinapon ng Diyos sa lupa. Anong trabaho nito? Nandaraya. Ngayon, naalala niyo ba yung nangyari sa Senado? Ang sabi ni Father Flavie Villanueva sa kanyang homily, mga 2 days ago, 18 Hudas. Tinutukoy niya po yung 18 Hudas, mga senador na gustong patahin ang impeachment laban kay Sara. Anong tawag niya sa kanila? Sila ay mga balasubas. Malalim po yung balasubas na yun. O sa ibang lingwahe, ikaw mga Dor, ano bang pagkakilala mo sa salitang balasubas? Marami. Sige nga, magbigay kang isa. Parang nanduloko lang na. Ayan. Sabi ni mga Dor, parang manluloko. Shoot na shoot si Satanas. Ang trabaho pala, manloko o mandaya. Sinong dadayain o lulukoy ni Satanas? Mga tao. Kasi tinapos sa lupa eh. Hindi naman pwedeng lukoy ng mga hayop. Kinakain lang natin ang hayop. Hindi naman pwedeng lukoy ng mga isda o ang mga halaman. Wala namang kaluluwa yan. Tao. Kaya yung sa homily ni Father Flavie Villanueva na tinawag niya yung 18 senador na gustong patahin yung impeachment laban kay Sara Duterte. Yung Sara Duterte, anak ni dating Pangulong Presidente Digong Duterte na nakakulong ngayon sa The Hague sa Netherlands. Humanity versus Digong. Yun, doon po nagsampa ng kaso yung mga biktima. Yung mga biktima, sila po yung nasa misa ni Father Flavie Villanueva na nagbanggit. Good morning po. Na yung 18 mga Judas
mga balasubas. Yan. So, siyempre isang pari siya. Wala pong makatutol doon sa pari. Kasi yung nandun sa kanyang misa, sa kanyang harapan, yung mga pamilyang biktima ni Digong Duterte na nagsampa yung kanila kaso doon sa ICC. Kasi po sa panahon ni Duterte, wala silang nakuwang ustisya dito. Kaya ang ginawa nila, tinulungan sila ng human right at doon po sila dinala sa ICC. At nung nalaman ni Duterte, nagsampa sila sa ICC ng mga kaso laban sa kanya, humanity versus Duterte, ang ginawa niya, kinalas niyang Pilipinas sa pagiging membro ng ICC. Naninigurado si Duterte kung sakaling wala sa posisyon na siya, hindi siya makakasuhan. Hindi niya alam. Yung International Police, hindi pala siya naiwalay doon. Kaya nung binaba yung warrant of arrest sa The Hague, ang nagdala ng sulat dito sa Pilipinas, International Police. At nakipag-coordinate sa Philippine National Police, kaya si Duterte dapat po aarestuin sana sa Hong Kong. Gusto niyang magpunta ng China at makiusap kay Xi Jinping, kanyang kaibigan, ng asylum. Pero tinanggihan po siya ni Xi Jinping. Isipin niyo po yan. Itinuring niyang kaibigan yung China, hindi pala siya kaibigan ni Xi Jinping. Tinanggihan siya. Ngayon, kinausap po yung Hong Kong authority. Ang sabi ng ICC, diyan namin siya uhuliin. Ang sabi ng Hong Kong, hindi. Ayaw kong mabahiran ng bansa ko ng ganyan. Iuwi nyo sa Pilipinas, doon nyo siya huliin. Kaya nung pagbaba niya ng eroplano from Hong Kong, diretso na po siya ng aresto. At yung gabi na yon, inilipad na siya sa The Hague. At ngayon yun na po. Kaya doon nila makakamit ang hustisya nung nagsipadalo sa misa ni Father Flavie Villanueva na nagsabi naman na yung gustong patayin niyang impeachment case ni Sara Duterte ay mga hudas, mga balasubas, sabi niya. Sabi niya nga, yung sa balasubas is manluloko. Shoot na shoot si Satanas. Okay. Dito na tayo, total, doon natin sinimulan eh. Dito na natin tatapusin. So, ang sabi, itinapon sa lupa. Ngayon, tingnan natin ang sulat ni Apostol Pedro. Tingnan po natin yung sinabi ni Pedro. Sulat ni Pedro, ito po ang trabaho ni Satanas ngayon sa lupa. Ito babasahin ko. Unang Pedro chapter 5 verse 8. Maging handa kayo at magbantay. Ang Diablo, itinapon ng Diyos dito sa lupa. Yung matandang ahas, yung dragon, napakalaking dragon. Ang Diablo o Satanas. Ang kahaway po siya, hindi siya kaibigan. Pero kung gumagawa ka ng kawalang yan, kaibigan mo siya. Yan ang totoo. Kahit ayaw mo siyang maging kaibigan, pero ang ginagawa mo, puro kawalang yan. Sa'yo mo siya gusto, sabi ni Satanas sa'yo, okay ka bata. Kahit ayaw mo pa. Kasi ang ginagawa mo, yung ayaw ng Diyos. At ang ginagawa ni Satanas, yung ayaw din ng Diyos. Kahit ayaw nyo pong tanggapin si Satanas sa buhay ninyo,
Ang totoo, magkabarkada kayo dahil sa inyong mga ginagawa ng kawalang yahan. Tuloy natin ang basa. Maging handa kayo. O, kita nyo po. Be prepared. Be watchful. Hindi po ba kapag sundalo ka, pag na-assign ka sa gabi, anong gagawin mo? Matutulog ka? Hindi. Hindi ka pwedeng matulog kasi baka dumating yung kalaban ninyo. Oh. Pero iba po eh. Ngayon, natutulog. Kaya kung minsan po, ito yung mga previous na balita sa TV, ano, yung mga sa pulis. Isipin nyo yung chief ng PNP, yung sa NCR, papasyalan na mga nasasakupan niya. Inaabutan niya, ano, tulog. Yung iba, inabutan niya, ano, wala sa sinusweldohan pero natutulog, wala sa pwesto. Yung iba, nagsusugal. Ayan. Yan ang ugali ng mga in the previous na napanood ko sa television, mga pulis. Ano ba ang slogan ng pulis? To serve and protect. Paano ka mababantay ng pulis kung natutulog ka? Kaya sabi ni Pedro, maganda kayo. Be watchful. O, tuloy na natin. Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kahaway ninyo, ay parang lehong umuungal at alihaligid na naghahanap ng malalapa. Ano ang dyablo? Manlalapa. Inalintulad po sa leon. Ano yung leon? King of the jungle. Sa reality po, kung nanonood po kayo ng YouTube do sa ano bang mga segment na yon, nakita nyo po paano matake ang mga leon? Patay kung patay. Hindi ka titirhan ng buhay. Kaya pumupunta po sa Africa, nakasakay sa truck, pero yung truck nakapaligid ng bakal. Kaya kahit anong gawin ng leon, hindi sila masasaktan. Para lang makita ng natural habit ng mga hayop doon sa Africa. Minsan po may napanood ko sa YouTube eh. Ay talagang yung nagbabantay, patay siya. Lalo na yung mga trainer po sa circus, ang tinitraining yung mga leon, yung palati-kulati ko ganyan. Tandaan nyo po yan. Ang leon po, hayop. Walang alam yan. Hindi bali kung mga hayop na mahamo. Okay lang. Leon yun eh. Carnivorous. Ang kinakain karne. Yan tao, karne. Napanood kayo sa YouTube gabi yun eh. Patay. Kaya, inalintulad po si Satanas o ang Diablo o matandang dragon o dambuhan lang ahas, matandang ahas sa isang leon na naghanap siya ng kanyang malalapa, masisila, kaibigan. Yan ang trabaho ng Diablo. Pero, kung isusuko mo ang buhay mo kay Jesus, siyempre hindi siya mananalo Hindi siya obra kay Jesus. Bakit? Nilikha lang siya ni Jesus Gusto niya, mas magaling pa siya kay Jesus. Hindi po. Yung chapter 4 ng Mateo, nang fasting si Jesus ng 40 days and 40 nights, tinangka siya ni Satanas na tuksuin. Nanalo ba si Satanas? Hindi po. Hindi siya mananalo sa Panginoong Yesus. Anak ng Diyos yun Kaya in the head sa kanyang dalawa,
Si Satanas at Jesus, nagka-ano sila nagka-argumentuhan. Lumaya si Satanas. Akala niya maisa niya si Jesus. Anak ng Diyos yun Kaya kayo kaibigan, nanonood ng video panahon ng pagsuko natin kay Jesus. Ako, nung marinig ko yung mga salita ni Jesus, hindi ako nagdalawang isip. Sabi ko kung si Jesus nga naging masuno rin, bakit hindi ko siya tanggapin? Bakit? May buhay na walang hanggan po Kapag hindi po natin sinuko ang buhay natin, delikado. Delikado. Bakit po? Lahat ng nabubuhay po dito sa lupa, once na sila po'y namatay na, doon po ang paggawad ng hatol ng Diyos. Panguling talata. Anong sabi ni Apostol Pablo? 2 Korinto 5:10. Sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat sa ating mga gawang masama o mabuti nang tayo nabubuhay pa sa katawang ito. Kapag namatay ka, kaibigan, nasa ilalim pa ng masama, ibig sabihin, hindi ka nakapag-repent. Hindi mo na ibalik ang buhay mo kay Jesus. At namatay ka, kaibigan. Sa Biblia, mananagot ka sa impyerno. Pero pag naisuko mo ang buhay mo, pag namatay ka, may buhay na walang hanggan ka sa piling ng Diyos sa langit. Alin ang maganda? Parehong buhay na walang hanggan yan, impyerno at langit. Sa matalinong kaisipan, desisyon, palangit. Pero, kung gusto nyo pong mapalangit, iiwanan nyo lahat ang inyong bisyo. Sapagkat ang bisyo na yan po ang magiging sanhi. Bakit kayo parurusahan ng Diyos? Yan ang dahilan. Sapagkat ang bisyo na yan ay kasangkapan ng dyablo o ni Satanas. Ingat po tayo. Akala natin masaya tayo habang nagbibisyo. Tandaan ninyo, winawasak na ninyo ang buhay ninyo in the future. Salamat, Panginoong Diyos, sa katotohanan binahagi mo sa amin na merong warning, babala, hanggat nabubuhay po kami rito. Salamat, meron kang salita na nakatala po sa Biblia na siyang nagtuturo sa amin kung ano ang dapat namin gawin habang kami po nabubuhay. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, nawa na kayo ng mabuting balita na nasa maayos na kalagayan. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Kasama ko po si Mga Dor, ano ba? Like and share. At kayo po nang na-share naman, i-share nyo po sa iba naman. Pwede po ba? Pwede. Dito po tayo sa tahanan ni Kuya Ador. Okay, once again, tignan natin. Ayun. Tandaan lang po. Huwag mabilisan. Ayun, si Mga Ador. Yan. God bless us all. Bye-bye.